A pleasant afternoon, everyone, especially to Ma'am Jeanette Santos. Again, I am Michael Canuping Tolan together with my groupmates, Julius Alico, John Russell Junaldo, Margie Leonago, Clarence Habib, Syra Luyas, Madeline Moore, and Iron Ramos. We are the Group 1 and we were assigned to discuss about the climate change and energy crisis. So for the objectives, at the end of this chapter, the students should be able to first identify the causes of climate change. Second is to assess the various impact of climate change, including economic, geopolitical, biological, meteorological, and etc. Third is to apply STS concepts to the issue of climate change. Fourth is to describe the energy crisis and its causes. And for the last is to identify the possible ways by which energy crisis can be prevented. So this woman is Miss Karen Ibasco, Miss Earth 2017 from the Philippines. And the night before she was crowned, she was asked a question, who or what do you think is the biggest enemy of Mother Earth and why? And she answered, I believe that the real problem in this world is not climate change. The real problem is us because of our ignorance and apathy. What we have to do is to start changing our ways, to start recalibrating our minds and redirecting our steps because together, as a global community, our micro efforts will have a macro effect to help save our home, our planet. Sinasabi niya rito na hindi ang climate change ang totoong kalaban ni Mother Earth, kundi tayo. Tayong mga tao sa ating kawalan ng kaalaman at kawalan ng paki sa kalikasan. So dapat na magsimula tayo na baguhin at itama ang ating pamamaraan kahit na sa maliit na bagay. Dahil kahit na sa maliit na gawa, kapag pinagsama-sama ay isang malaking hakbang para sa pagbabago. So before we start, we would like to ask you the same question. Who or what do you think is the biggest enemy of Mother Earth and why? What is climate change? Climate change refers to the change in global or regional patterns, in particular, change apparent from the mid to late 20th century onwards. So sinasabi na ang climate change ay isa sa mga challenges na kinakaharap natin mga tao. And as we know from what we are experiencing, may mas lalala pa doon kung wala tayong magagawa about dito. Climate change is yung pagbabago ng temperatura. Though normal ang pagbabago kasi meron tayong tinatawag na summer season and rainy season. Pero sa pagbabago na yan is mayroong abnormalities. Katulad ngayon, masasabi natin summer, so naturally mainit. But iba kasi yung grabe ng init niya, nakakapaso. And lumabas ka ng saglit, tagaktak na agad yung pawis mo. And also, tinatawag din na this climate change or global warming was started in the middle of the 19th century. So mga 1940s to 60s siya nagsimula and still going on up until now. Second bullet. A broad range of global phenomena created predominantly by burning fossils which add heat-trapping gases to Earth's atmosphere. So climate change was created by burning fossil fuels na kung saan nagdadagdag ng init sa ating atmosphere. Yung fossil fuels kasi ginagamit siya para makapag-produce ng energy, most likely sa electricity, industrial, and transportation. Sila yung malakas gumamit and also sila rin yung pinaka-sinisisi na dahilan ng climate change because of the uncontrollable use and tuloy nagkakasyon ng pagtaas ng tubig, pagkalusaw ng yelo sa Antarctica, abnormalities or pagbabago sa pagbunga ng plants and flowers, and extreme heat. So for my reflection, everything should be in balance. Hindi masamang gumamit ng sasakyan, manigarilyo or kung anumang bagay na nakakadagdag sa init ng temperatura. Kasi somehow essential na natin yun eh. What we just have to do is to use it appropriately and moderately. Huwag abusuhin or else find alternatives. We always find ways naman. So for the next reporter, please welcome Syra Luyas. What are the causes of climate change? Most climate scientists agree that the main cause of current global warming trend is human expansion.
of the greenhouse effect. Warming that results when the atmosphere traps heat radiating from Earth towards space. The greenhouse effect include water vapor, carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. Water vapor. So water is all around us. Rain, lakes, river and oceans, at nakikita natin. However, ang singaw ng tubig ay water in gas form at hindi natin nakikita. Ngunit, sa mainit and humid summer day, we can really feel it. Water vapor gets into the air, form all those real water sources on the ground by evaporation process. So water vapor is important because it creates clouds, and in time, those clouds will return to water vapor back into the rain, dropping it into the earth. And guess what the process? Pagsisimula muli ang lahat. So next is carbon dioxide, a minor but very important component of the atmosphere. So carbon dioxide, isang colorless gas, hindi natin ito nakikita o naaamoy. For example, pag pinaghalo ang baking soda at vinegar ay magkakaroon ng chemical reaction at bumubula ito, tapos may nabubuong carbon dioxide. Ngayon, itatapat ito sa kandila at ito ay mamamatay. Tanong, bakit mamamatay ang apoy na to? Kung iisipin mo, lumabas ang oxygen sa labas ng baso dahil naitulak ito ng carbon dioxide na nabuo ng vinegar at baking soda. Ganon din nangyari pag ginamitan ang fire extinguisher sa apoy kasi bumubuga ito ng carbon dioxide para mawala ang apoy. And next is methane. A hydrocarbon gas produced both through natural sources and human activities. So in this part is methane, isang greenhouse gas. Ang mga greenhouse gas ay may mga masamang pangalan, but are actually a natural phenomenon. Hindi sila masama o mapanganib. Sa katunayan, sila ay much needed. Just like a greenhouse keeps the warmth of the sun inside greenhouse gases. Do the same with the warmth that reaches Earth. Tinatawag natin itong greenhouse effect. Ito ay maswerte dahil kung wala ang greenhouse effect na ito, ang mundo ay magiging yelo. Ngunit, tulad ng maraming mga bagay, too much is not always good. With too many greenhouse gases, the heat of the sun, due to the thick blanket ng mga gas ay hindi ganong makabalik sa kalawakan. And thus remains on Earth, we call this the enhanced greenhouse effect. Ang epektong ito ay nagpapataas ng temperatura ng Earth over 50 years. So, it's also a powerful greenhouse gas na nakakapinsala sa planeta kapag masyadong maraming inilabas ang isang molecule ng nitrous oxide na inilalabas sa ating atmosphere. And this is the biggest man-made source is agriculture. And how we produce the food we eat, crop production relies on nitrogen fertilizer. At upang makagawa ng maraming pananim, hanggat maaari to meet demand, farmers often add artificial nitrogen fertilizer. Ngunit, ang mga magsasaka at agribusiness ay kadalasang naglalagay ng napakaraming idinagdag na pataba na that is beyond what the plant need. And the excess nitrogen escape into the air as nitrous oxide. So, ang reflection ko po ma'am ay lahat ng bansa sa mundo ay nahaharap sa masamang epekto ng global warming. Ang pamahalaan at mga non-government na organizations ay kailangan mag-take appropriate and concrete measures na hakbang para makontrol ang paglabas ng mga makakalason na greenhouse gases. Kailangan natin i-promote ang higit na paggamit ng renewable energy at forestation. And tungkulin natin na protektahan ang kapaligiran at huwag gumamit ng mga paraan na nakakapinsala. Also, it is the need of the hour to protect our planet
dahil hindi malayo na ang buhay ng ating Earth is will become difficult. Ang pagbabago ng klima ay may maraming epekto ng kapaligiran at lipunan. Ang ilan sa mga pangunahin, epekto na nabibilangan ng pagtaas ng temperatura sa mundo. Mas madalas at malalang mga kaganapan at panahon tulad ng mga bagyo at heatwave, natutunaw na mga glarik at mga takip na yelo na mahantong sa pagtaas ng antas ng dagat, mga pagbabago ng mga pattern ng pag-ulan na nakakaapekto sa agrikultura at mga pagkukunan ng tubig, pagkawalan ng biodiversity at pagkasira ng tirahan at mas mataas na panganib sa kalusugan ng tao mula sa mga sakit na nag-uugnay na init at mga sakit na dala na vector. Ang mga epekto ito ay nag-iiba sa riyon at maaaring magkaroon ng malawak na mga kainatnan sa mga ecosystem, ekonomiya, sa mga at kapakanan ng tao. May reflection about my topic ay kung paano natin mapahalaga ng ating sarili at ang ating mundo sa kalikasan, dahil kung anong ginagawa natin sa ating kalikasan ay ganun din ang balik nito sa atin. Kaya kung kailangan tumulong sa bayanihan ng barangay, tumulong para sa ikakaganda ng ating barangay at para iwas din sa baha at dengue or anumang sakit. Good evening, everyone, especially to our professor, Ms. Jeanette Santos. My topic is the effect of climate change in the Philippines. The Philippines is the top country affected by climate change due to its geographical location in the Western Pacific Ocean, surrounded by warm waters. So kaya isa ang Pilipinas sa nakakatanggap ng matinding climate change dahil tayo ay naka-location sa Western Pacific Ocean at napapalibutan din tayo ng mga warm waters na nagdudulot ng mga malalakas na bagyo. And then the ocean's warming due to climate change results in stronger and more frequent storms as seen in the Philippines. 5 of the deadliest typhoons have occurred since 2006, causing thousands of death and displacement. The deadliest storms on record was Patiolis Poon or Yolanda in 2013. So, yung 5 deadliest typhoon noong 2016, isa dito is yung Sangshane and Durian. And Sangshane was the strongest to affect Manila in 11 years ago, while Durian became the deadliest typhoon of the seasons, causing at least 1,000 fatalities. So, yung dalawa na yon sa 5 deadliest typhoons is talagang winasak nila yung Manila. Lumapag sila sa Pilipinas. And then next is Yolanda. Yolanda, which occurred in November 2013, was the most devastating typhoons in the Philippines. In terms of the total value of damage caused by the typhoons reaches about 95.48 billion Philippine pesos. So, ganun kalaki yung sinira ng bagyong Yolanda nung nag-hit ito sa Philippines, sa Tacloban. Then next is the Philippines lack natural barrier with over 7,000 islands lacking natural barriers like pines and mangroves, which helps mitigate storm surge impacts and stabilize soil. So, kahit pabago-bago yung klima sa Pilipinas, kahit maraming bagyo, swerte pa rin tayo dahil tayo ay napapalibutan pa din ng 7,000 na islands, and meron din tayong maraming mga puno tulad ng pine trees and mangroves na nakakatulong upang mapahina nito yung thunderstorms or mga typhoons na tumatama sa Pilipinas. And next is climate change and global warming in the Philippines are causing sea levels to rise twice the global average, causing displacement of the millions of citizens. The country's traditional dry and wet seasons, which
were previously divided into summer and rainy months, are now characterized by typhoons, windy days, and suspended classes, with unusual sunny days during wet months. So dahil minsan sa Pilipinas, tradisyon na natin na kapag bumagyo, syempre magsususpend din ng klase. Pero ngayon, dahil sobrang init, marami na rin yung nagkakansela ng pasok dahil hindi na kaya ng mga estudyante yung grabing init na tinatamasa ng Pilipinas. And that's all for my topic, and my reflection about my topic is kung paano tayo makakasurvive sa climate change, babago-bago ng climate change tulad ng tag-init or tag-araw. Para sa akin, kailangan natin maganda ng mga gamit. Kunwari, may bagyo, kailangan natin ng mga flashlights and easy open can na foods and mga damit, mga battery, and etc. Kung tag-init naman, kailangan natin laging magdala ng tubig, especially na malamig na tubig, lalo na pag nasa mainit tayo na lugar. Tulad ng pag naglalakad tayo sa paaralan para iwas aksidente and lagi tayong nakaligtas. And yun lang po. Salamat. So, good afternoon everyone. I'm the next discussant. I'm Julius Alico, and my topic is all about the 6 ways by which climate change affecting our country by Pia Ranada. So, Pia Ranada is a journalist, so there are 6 ways by which climate change affecting our country. Pinakauna dito ay more intense El Nino. One of the climate change affects our country. There are some effects of the El Nino. Isa na dito ay ang water in the southern Pacific becomes abnormally warm because of the atmospheric pressure above the ocean decreases. Kaya umiinit ay numinipis yung atmospheric natin, kaya yung intense ng init ay tumataas. Dahil dito, it can create an imbalance in the different parts of the world. Kabilang nila dito ang Pilipinas, or it can lead to abnormally dry condition. So ayon sa Pag-asa, there are 26 places in the Philippines affected by El Nino. So Abra, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Pangasinan, Quirino, Rizal, and Zambales. So yan po yung 6 na apektado ng El Nino. So, number 2 is sea surface temperature to rise. So, ito yung pagtaas naman ng temperatura ng sea surface. Dahil sa tindi ng init ay humahantong sa pagtaas ng amount of atmospheric water vapor over the oceans. Dahil dito nagkakaroon ng precipitation or tinatawag na pag-ulan. So, isa na dito ang Pilipinas, or isa na dito ay ang affected ng sea surface temperature is the Philippines. Philippines 4 and 5 degrees Celsius spikes above the normal sea surface temperature have been recorded. Bakit umabot ng 5 ang Pilipinas ay predicted naman to rise by 1 to 4 degrees Celsius lang, because Philippines is napapalibutan ng tubig ang Philippines, or tinatawag na ring or fire ang Pilipinas. Kaya yun. So, kaya nagkakaroon ng pag-ulan sa Pilipinas ay dahil sa tindi ng init. Pag matindi ang init, mas mabilis yung pagsipsip or pagtaas ng singaw ng sea or ng karagatan. Kaya mas mabilis umakyat yung singaw ng tubig. Kaya nagkakaroon ng malakas na pag-ulan or bumubuo siya ng malakas na ulan. So the third one is ocean acidification, is mainly caused by carbon dioxide gas in the atmosphere dissolving into the ocean, resulting from human activities such as burning or fossil fuels. This is
this phenomenon called ocean acidification. So dahil sa kagagawan natin or maling kagagawan, nagkakaroon tayo ng ocean acidification, can lead to widespread coral reef death. Maraming coral ang namamatay dahil sa ocean acidification, dahil din dito yung dito sa imbalance, kabilang na ang shrimp are not able to develop skins. Yung oyster naman cannot develop shells. Yung mga young fish larvae, ayan, hindi din madidevelop. Yung paglaki nila is magiging abnormally, or hindi sila lalaki, or mamamatay sila dahil sa ocean acidification. So, yung pang-apat naman is sea levels to rise by 4 to 6, yung pagtaas ng tubig because of the ice melting from the land into the ocean. So, dahil sa init ng mundo, yung pagnipis nga ng atmospheric natin ay yung yelo sa matataas na lugar or sa Africa or Alaska, yung mga mayayelong lugar ay natutunaw, kaya nagkakaroon ng pagbaha sa iba't ibang dako ng mundo natin. Kabilang na dito ang Pilipinas, or sa Tacloban City na nakaranas ng level 3. So, yung panglipa naman is tropical cyclones to intensity. Ayan. Because of climate change, tropically cyclones are expected to increases in intensity and increase rainfall and have larger storm surge. Isa na dito ang Pilipinas na nagkaroon ng malaki or isa sa pinakamalakas na bagyo. Isa na dito yung naranasan nating strongest and destroyer super typhoon is si Yolanda, said to be the strongest in recorded history, devastated cities in Visayas. So, naganap yung bagyo noong November 8, 2013, and also 1 decade ago na. So, 8,000 people lost their lives and over 14 million inhabitants, including 5.9 million workers, were affected in some way by the storm. So, from now, 10 taon or 1 decade na yung nakalipas yung pananalanta ng bagyo. Kabilang na yung mga nakasakop ng bagyo ay yung Tacloban City, Bantayan Islands, Leyte, Iloilo, ayan, Palawan at Cebu at marami pang iba. The last one is rainfall, river flow, and flooding to intensity. So, isa na dito na naman ang Pilipinas ang nakakaranas ng pag-ulan, pag-apaw ng tubig, at pagbaha. So, ang mga ito ay isa sa mga nagpapahirap sa sektor ng agrikultura natin at aquaculture dahil sa rainfall, ang dagat ay umaapaw, at kapag ang dagat ay umapaw ay doon na naman nagkakaroon ng baha. So, yung reflection ko about my topic is climate change is we cannot stop, pero kaya nating solusyonan. People are the enemy of Mother Earth because of our ignorance. Hindi natin namamalayan ang nangyayari sa mundo. Kaya nagkakaroon ng climate change because of maling ginagawa natin. We need to change our ways of we need to follow simple rules and have a discipline of self. So, according to Miss Earth 2017, Karen Ibasco, our micro efforts will have a micro effect to save our home, our planet. Thank you. That's all about my topic. My name is John Russell B. Junaldo, and it is my report. Climate change also impact our country ability to feed people. Number 1, climate change is altering production ecosystem
and compromising food security. According to Jose Manuel Fernandez, UN Spouse Representative, due to climate change, crop yields are expected to decline by 25% while catch of main fish are expected to decline by 40%. This is the explanation of that. Binabago ng pagbabago ng klima ang produksyon ng ecosystem at nakompromiso ang food security. Ayon kay Jose Manuel Fernandez, kinatawan ng UN PAO sa Pilipinas dahil sa climate change, inaasahang bababa ng 25% ang ani pananim. Habang ang huling isda naman ay inaasahang bababa ng 40%. Number 2. Climate change also affect farmers because of too much heat, too much rain, crops are ruined. An example of Western Visayas region from October 25 to May 2016, which damaged in more than 80,000 hectares and results to more than 2 billion pesos losses. Also affect farmer and crop in province of Quezon, Camarines Norte, Samar, Laguna, and Mindoro. This is the explanation of that. Ang pagbabago ng klima ay nakakaapekto rin sa mga magsasaka na sobrang init at sobrang dami ng ulan ang nakakasira. Isang halimbawa nito ay sa Kanlurang Visayas mula October 25 hanggang May 2016 na nasira ang pananim sa higit 80,000 hektarya na bukirin at nagresulta ito sa mahigit 2 billion pesos. Naapektuhan din ang mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Samar, Laguna, at Mindoro. Number 3. Food security declines. The Global Food Security Index, or called GSIF, showed a decline on the Philippines, ranking from 74th. It drops to 79th among 113 countries based on the data released by Economics Intelligence Unit, or called EIU. Bumaba ang seguridad ng pagkain. Ang Global Food Security Index ay nagpakita ng pagbaba ng ranking ng Pilipinas mula sa ika-74th. Bumaba ito ng ika-79 sa 113 na bansa. Number 4. Malnutrition increase. Malnutrition rate in the Philippines is among children under 5 years old has increased 33.4% from just 30.3% in 2023. Ang rate ng malnutrition sa Pilipinas o stunning sa mga batang wala pang 5 taong gulang ay tumataas ng 33.4% mula sa 30.3% lamang noong 2013. This is my end of my report. Thank you. The term energy crisis is usually defined as any significant shortage in energy supply to a country or region. More specifically, the term is used to refer to a shortage of specific energy source at a specific time in a specific place. The cause of energy crisis include resources shortage, wars, and market manipulation. The effect include rising energy prices, damaged economies, and renewed interest in alternative energy.
Energy crisis is the one of the major issue which influence our lifestyle. It's not pertaining to a particular state or nation. It's a global issue influencing whole world. Working for a population, the environment, and promoting renewable energy is the responsibility of all. Good day, everyone. My name is Margie Gionaco. I'm the next discussant. So, my topic is all about some causes of the energy crisis were identified as follows. Number one is overconsumption. Number two, overpopulation. Number three, poor infrastructure. Number four, unexplored renewable energy options. And the last is delay in commissioning of power plants. Overconsumption. The energy crisis is a result of many different strains on our natural resources, not just one. So there is a strain on fossil fuels such as oil, gas, and coal due to overconsumption, which then in turn can put a strain on our water and oxygen resources by causing pollution. The next is overpopulation. Another cause of the crisis has been the steady increase in the world's population and its demands for fuel and products. So no matter what type of food or products you choose to use, from fair trade and organic to those made from petroleum products in a sweatshop, not one of them is made or transported without a significant drain on our energy resources. The next is poor infrastructure. Aging infrastructure of power generating equipment is yet another reason for energy shortage. So most of the energy producing firms keep on using outdated equipment that restricts the production of energy. It is the responsibility of utilities to keep on upgrading the infrastructure and set a high standard of performance. Next is unexplored renewable energy options. Renewable energy still remains unused in most of the countries. Most of the energy comes from non-renewable sources like coal. So it is still remains the top choice to produce energy unless we give renewable energy a serious thought. The problem of energy crisis cannot be solved. Renewable energy sources can reduce our dependence on fossil fuels and also helps to reduce greenhouse gas emissions. And the last is delay in commissioning of power plants. In few countries, there is a significant delay in commissioning of new power plants that can fill the gap between demand and supply energy. So the result is that all plants come under huge stress to meet the daily demand for power. When supply does not matches demand, um, it results in load shedding and breakdown. So that's all for our report. Thank you.